Hello, welcome po again sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng Book of Ruth. At it's been 3 days at hindi po tayo nakapag-upload. But anyways, let's continue po itong ating series of study uh, of the Book of Ruth. Yes, sige po, welcome. If you have your Bible, please open with me. Dito na po tayo sa chapter 3 at mag-i-start po ng verse 1. Yes? Sige po. Ang sabi po dito sa verse 1, then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you?" Now Boaz, whose young women you were with, is he not our relative? In fact, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Therefore, wash yourself and anoint yourself. Put on your best garment and go down to the threshing floor. But do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Then it shall be when he lies down that you shall notice the place where he lies down. And you shall go in, uncover his feet, and lie down. And he will tell you what you should do. Ang verse 5, and she said to her, all that you say to me, I will do. Ayan. Ito po yung part na ngayon, dahil we do not know how long na since sila ay nakapag-move sa Bethlehem, back from Moab, at nakipamulot si Ruth ng barley and wheat hanggang yon ay matapos. Ngayon winnowing nila yung sinabi niya na dito sa verse 2 na he is winnowing barley tonight. Ibig sabihin yung ba yung hinihiwalay ang palay sa yung yung ano niya, stalk niya, yon. And then hindi lang po yon, kaugalian or sanay na kung saan yung barn mo ay doon rin natutulog ang may-ari. Kaya ang habilin ni instruction ni Naomi, ang sabi niya, um, "My daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you?" Ayun. Kumbaga si Naomi telling Ruth na itong habilin niya o itong pinapagawa niya ay for her security. Meaning, siyempre, dahil widow si Ruth at nandun pa siya, bata pa, at pwede pang mag-asawa. So, need talaga yung magkaroon siya ng lalaki sa buhay. Like I said po, sa panahon na ito, ang mga lalaki talaga ang mga naghahanap buhay, mga breadwinners. Now, ang plano ni Naomi ay si Ruth magpunta dun sa kung saan nagwiwino yung kumbaga yung pinakabodega ni Boaz. At hintayin niya na siya ay after niyang makakain, makainom at nandun na siya, hihiga na, ay higa din siya dun sa may paanan. At dun niya ipaalam kay Boaz na nandoon siya. Ayun. Wait a minute. Ito po ba ay after ng maraming seminars po na ginawa natin, narinig natin ang lahat ng mga comments, opinions ng mga participants kung ano po itong nangyayari dito. Ito po ba ay isang paraan na para bang almost to the point na i-offer ni Ruth ang kanyang sarili kay Boaz? Ang sagot po diyan ay malalaman natin sa mga susunod pang mga verses. Pero ang pinapagawa po ni Naomi kay Ruth ay meron po siyang risk.
for sure. Meron po siyang kumbaga, meron po siyang, possibility na siya ay maabuso. Dahil siyempre ang tao ay siya lang mag-isa, lalaki at siyang babae, hihiga siya sa may paanan niya. Hindi lang 'yon, after ng makakain at after ng makainom. Siyempre yung makainom na 'yan ang more likely makainom ng wine, ayan. So meron siyang espiritu na may pagka-agresibo at nandun yung babae. Pero, since si Naomi, kilala niya si Boaz, ito na ngayon ang instruction niya kay Ruth para gawin niya ito sa kumbaga sa presence ni Boaz. Ano po ang mga correlations nito 'no? Unang-una, tayong mga Kristiyano, tayo po ay we are being guided by the Holy Spirit. Kumbaga si Naomi playing the Holy Spirit since alam niya, kilala niya si Boaz, ngayon she cares so much kay Ruth naman na magkaroon siya ng security kaya ito yung kanyang habilin. Gano'n din po ang banal na espiritu sa atin. Meron po siyang mga instructions, meron siyang mga guidance na kung saan kung titignan mo parang risky in a way. Pero kilala niya ang ating Panginoon. Kumbaga, third person nga siya ng ating triune God. So, talagang kilala niya kung paano ang mag-operate ang ating Panginoong Diyos. Pero sa atin, kung titingnan natin yung pinapagawa ng Panginoon, it seems to be so much risks. Kumbaga yung ano sa Tagalog ang risk, yung para bang pwede kang matalo o pwede kang mapunta sa alanganin o pwede kang maabuso o pwede kang even mamatay, 'di po ba? Pero ang Panginoon alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya yung kanyang instruction. Kasi ang kanyang layunin ay yung tayo ay mapasa mabuting kamay, kumbaga. Pero meron po tayong ano, meron tayong mga hakbang na gagawin. Ito na nga po ang mga na nagiging, popular na doctrine sa panahon natin, na yung bilang nanalangin sa pangalan ni Kristo na siya'y namatay sa krus, after nating, mabanggit yung panalangin na yon, wala na po tayong gagawin. Parang binuro tayo, ika nga. Ginawa tayong stale, ginawa tayong non-contributor sa mission ng ating Panginoon. Meron at meron pong pinapagawa ang Panginoon sa atin. Yes, nung maniwala po tayo sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua na siya ay namatay para mabayaran ang ating mga kasalanan from past to now and even to our future mistakes, ay meron po tayong kumbaga point na ano ngayon ang gagawin natin. Yung bang buhay natin ay pagpatuloy natin kung ano yung buhay natin in the past? Absolutely not. Pero may instruction siya ngayon. May instruction siya sa atin what we will do in this life. Pero ano po yung instruction? Siyempre, kanya-kanyang calling naman po tayo ngayon. Meron yung isang missionary na napunta sa India. Ang ginawa po niya ay dati siyang CEO ng malaking company dito sa US. Nung tinawag siya ng Panginoon, tumingala, ang sabi niya, "If this is your calling, Lord, I will obey." Alam po ninyo, ang taong yan, siya yung nagpasimula sa Gospel for Asia. Isa po siyang Indian national na kung saan ang ganda na ng buhay niya dito. Pero yung sinimulan niyang ministry, naku, ang dami pong na reach out na mga taong hindi man nila kakilala ang ating Panginoong Diyos. Kasi nga sa India maraming mga klaseng dioses na meron sila eh. So, ano po yung calling ninyo? Ano yung calling ko? Ano yung calling ng bawat isa? Magkakaiba po. Pero kung titingnan mo talaga yung pinapagawa ng Panginoon, meron po siyang risk. Kaya
kung ang Panginoong Banal na Espiritu talaga ang nangungusap sa atin, I believe we can trust Him. Ano po? Sige, tingnan natin verse by verse. Siguro meron pa tayong 10 minutes to get more from this segment, verses 1 to 5. Pero take notice po, ang sabi ni Ruth sa verse 5, sabi niya, sa verse 5, ito po ang sabi niya. And she said to her, all that you say to me, I will do. Yon, ganun na lang yung trust ni Ruth kay Naomi. Kaya lahat ng sinabi mo, lahat ng in-instruct mo sa akin, gagawin ko kanya. So ganun niya ka-trust. Ano po ang kausap niyang tao. Parang tayo din, kung ano ang sometimes it doesn't make sense sa atin kung ano natin, pag-isipan natin ng mabuti yung pinapagawa ng Panginoon. At first, parang it doesn't really make sense. Parang mapupunta tayo sa alanganin. Pero kung talagang trust natin siya, I believe we can also say, as Ruth said, all that you said, I will do. Pero from verse 6 and on, makikita po natin talagang ginawa ni Ruth. Na parang ginawa niya to the point na parang pikit mata. Pero napakaganda ng outcome niya. Remember dun sa end po ng chapter 2 ay kumbaga pinakinggan niya ang payo ng kanyang mother-in-law. Parang ang Kristiyano, pinakinggan niya ang payo ng banal na espiritu. At ngayon, meron na siyang misyon. There is a mission to do. Kumbaga, ang bawat isa sa atin, meron po tayong misyon, meron po tayong partisipasyon na gustong paggawa sa atin ng Panginoong Diyos. Nawa hindi po tayo nag-e-entertain, nakikinig sa doktrina na since tayo ay nanalangin na sa ating Panginoong Yesus na siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo, ay wala na po tayong gagawin at maghintay na lang tayo sitting pretty sa rapture o sa second coming. Parang hindi po yun ang tinuturo ng scripture po sa atin. Gusto ng scripture yung active po tayo, involved sa gawain dahil marami pa pong mga tao na hindi pa po naririnig ang gospel. Hindi po natin alam, perhaps through you, kayo pong nakikinig nito ay may makakarinig ng gospel dahil hindi ka umupo, nag-sitting pretty at naging stagnant ka sa buhay Kristiyano mo. Instead, ikaw ay humayo kahit na mapahiya ka, kahit na kumbaga they will ridicule you o kumbaga i-isolate ka nila o kumbaga kung ano man yung gawin nilang possible na dahil tumalima ka, sumunod ka sa instruction ng Panginoon, you are willing. You are willing. Yun po yung mga klaseng Ruth na possible na ma-raise dito sa ating pag-aaral ng kanyang book of Ruth. Ano po? Yung may pagtitiwala sa ating Panginoon, sa kanyang instructions, at meron pong action. Kumbaga may action, hindi lang yung puro pakikinig and everything. Di po ba sinabi sa Book of Romans na yung doers of the word are the one who will be justified, not the hearers. Ayan, not the hearers, but the doers. Kaya pag tayo na nakakilala sa Panginoon, alam natin ang kanyang instructions, and then we put it into action, we are justified. We are the ones that the Lord in mind raised people under sa new covenant dahil willing tayong ma-involve. May pagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay, ang sabi po niya dito sa verse 1, ito na nga, my daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you. Para kanino po ang instructions ng Panginoon sa ating mga anak niya? Is it for Him or is it for us? It's for us, hindi po para sa Kanya. Kaya pag siya ay nag-release ng instruction, is for us. Whether pagkain man yun, sinabi niyang huwag mong kainin ito, pag hindi natin yung kinain, tayo ay magiging healthy. Pag sinabi niyang kainin mo ito, kinain mo,
ikaw ay magiging hindi po siya magiging healthy. Lahat ng instructions ng Panginoon is for us dahil He wants us to be well. Ika nga dito sa sinabi ni Naomi kay Ruth, di po ba? Okay, continue, sabi niya sa verse 2. Now Boaz, whose young women you were with, is he not our relative? Kamag-anak natin yan. Kaya kung if you propose, ito sasabihin ko na po yung word, if you propose at ikaw ay tatanggapin niya sa proposal mo na maging asawa mo siya, qualified, pwede. Bakit? Kasi relative natin siya. Yan. I think napag-usapan na po natin ito sa mga nakalipas na episode na meron po silang tinatawag na levirate law. Ayun. Kaya kailangan importante yung relative nila ang tutubos or magte-take over dun sa widow ng mga yumaong kamag-anak. In fact, sabi niya, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Therefore, wash yourself and anoint yourself, put on your best garment and go down to the threshing floor. Kumbaga, maligo ka, magpunas ka ng oil at magpunta ka, magbihis ka ng yung the best garment mo to meet siya, sabi niya. Go down to the threshing floor. Kumbaga pag makita ka niya, ay hindi ka amoy pawis or hindi ka parang pulube, kundi pinaghandaan mo na you meet him dun sa threshing floor. Pwede po ba nating ito i-relate sa context natin sa church, no? Kumbaga, how do we prepare ourselves when we go to church? Para bang is it just another place na pupuntahan natin or it is a place where we will meet ang ating Panginoon. We will worship Him. We will listen to the instructions with that kumbaga yung with that garment, yung prepared ka, yung bang siyempre yung naligo at saka yung ready ka for the occasion dahil special occasion, we are about to meet ang ating Panginoon. Parang ganito din. All right. And sabi niya, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. Yun. Huwag mo munang i-reveal ang sarili mo, huwag ka muna lalapit hanggang hindi siya makakain at nakainom. Yeah, wait, huwag mong interrupt yung kanyang activity. Pagdating sa verse 4, then it shall be, when he lies down, that you shall notice the place where he lies. And you shall go in, uncover his feet, and lie down, and he will tell you what you should do. Ayan, hindi pa alam ni Naomi ano mga susunod, pero she trusts si Boaz. Sabi niya, gawin mo muna ito, and then he will tell you ano yung mga susunod na mga pangyayari. Familiar po si Naomi kay Boaz, di po ba? So ganun din. Ang sa atin is we involve, kumbaga anong tawag dito, we commit an action, di po ba? Even ang Panginoong Hesus sabi niya, huwag kayong matakot pag kayo ay tatayo sa harapan ng mga magistrate, sa harapan ng mga judges. The Holy Spirit will give you words to say. Hindi mo pa alam eh. Hindi mo pa alam anong mga susunod na pangyayari. Kaya lang tayo, siyempre tayo, gusto natin pag mag-obey tayo ng instruction, gusto natin malaman natin yung hangga't sa dulo ng ating ano yung mangyayari sa dulo ng ating ginagawa, di po ba? Kaya lang, bilang Kristiyano, kailangan nating magtiwala, kailangan nating i-apply yung tinatawag na pananampalataya dahil pag nandun na tayo, dun natin makikita kung ano ang instruction ng Panginoon next dun sa initial na ginawa na natin. Kung sinabi ng Panginoon, o sige, alam mo itong supladong supervisor mo, sharean mo ng scripture, o kaya alam mo ba itong mahirap na kausap na tao, yung pinapahiya yung mga kausap niya, yung mga tao, sharean mo siya ng parang
yung risk ay napakalaki, napakataas, ibig ko po sabihin. Kaya 'pag sumunod naman tayo, 'pag nag-obey naman tayo, pagdating doon, all of a sudden, so clear na marinig natin ang Panginoon, ano yung susunod na hakbang. Kahit meron siyang sinabi sa atin na masakit o kaya kung pinahiya tayo, maririnig natin ang Panginoon so loud and clear kung ano yung susunod nating sasabihin sa mga gano'n na klaseng tao or sa mga iba't ibang situation. Kaya lang hindi natin ito na-experience kung takot tayo. Kung nagpe-play safe tayo, wala po tayong magiging experience na ganito. Kumbaga yung, "Ay ikaw naman para bang 'di ba nakakahiya yun? Ay 'di ba masyadong mataas yung too risky yung pinapagawa po ninyo sa akin." Hindi, nag-obey lang si Ruth. Parang sa atin din po. Ang layunin ng Panginoon na tayo'y maging mapasa mabuting kamay. Kaya yung mga instructions niya, yung mga personal na bulong niya sa atin, kung ano yung mga gusto niyang pagawa sa buhay natin. Pag ginawa natin yan, hindi pa po siya tapos. Siya ngayon ay susupplement niya. Ano yung susunod na gagawin natin? Ayan, magiging step by step na ang ating pagsunod sa Kanya. Ayun, sige po, nawa ay meron po tayong natutunan, something that spark sa ating kaisipan kung ano itong tagpo na ito, yung verses 1 to 5. Tutuloy po natin yung verse 6 and on sa susunod na episode. Again, salamat po. Si Pastor Ramses Gamboa po ito at nawa ay patuloy kayong mag-follow o i-follow itong series natin at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, nandito po yung subscribe button. Sana mag-subscribe kayo para napapadala po natin yung notification pag meron tayong video or episode na naka-release. Actually, meron pa pong mga other topics na gusto ko pong gawin sa right moment at yun ay marireceive po ninyo mga notification pag yun ay nai-upload na namin dito sa ating channel. Ano po? Alright, salamat po. Hanggang sa susunod. God bless you and shalom.